Para po sa devotion natin na independence. Ibig sabihin, hindi tayo kailangan ng Diyos, pero pinili niya na imbitahin tayo para maglingkod sa Kanya. So, dito po sa tanong natin rito, what is the proper response to God's invitation to serve Him? Ano ba yung tamang response sa invitation ng Diyos na maglingkod sa Kanya? Well, sa akin, short answer, ang pinakatamang response sa invitasyon ng Diyos na maglingkod sa Kanya ay yung sinabi ni Prophet Isaiah, Lord, here I am. Send me. Lord, narito ako. Isugo ninyo ako. Ang importante po mga kapatid, maging available tayo. Hindi mo kailangan maging skilled, matalino, magaling magsalita. Ang kailangan mo lang sa harapan ng Diyos, Lord, available ako. Alam niyo po yung Diyos natin, kahit na you're incapable, even though you cannot speak, even though hindi ka magaling magsalita, kapag available ka, kaya kang gamitin ng Diyos para sa Kanyang kaharian. Kaya po, kailangan lang natin sabihin sa Lord, andito po ako. Isugo niyo po ako. Gamitin niyo po ako para sa inyong kaharian. Now, gusto ko pong emphasize dito sa devotion natin na ito kasi maikli lang yung devotion natin, no? Pero salamat kasi meron tayong mga extra videos like this. Gusto kong emphasize dito yung point number 3 sa application. So, love God and value what He values. Nagbigay ako ng illustration dito patungkol sa mag-asawa. Hindi mo masasabi na mahal mo yung asawa mo kung hindi mo pinagpapahalagaan ang mga bagay na mahalaga sa asawa mo. Hindi mo pwedeng sabihin sa asawa mo, I love you. Tapos yung mga bagay na mahalaga sa asawa mo, hindi mo pinagpapahalagaan. Let's say, yung asawa mo mahilig sa Korean drama, no? Series. Tapos nanonood siya dyan. Tapos nagagalit ka sa kanya kasi puro ka na lang panood ng ganyan. Nag-e-enjoy yung asawa mo eh. Kung pagpapahalagan mo yung mga bagay na pinagpapahalagahan niya, mas mararamdaman niya yung I love you mo kaysa laway lang. Tinan niyo po pag tinabihan mo yung asawa mo sa habang nanonood, sa bagay na hindi mo type panoorin, mafe-feel niya yung pagmamahal mo. Kasi nakikita mo na yung asawa mo, pinagpapahalagan yung mga bagay na pinagpapahalagan mo. Another example is quality time. Kung mahalaga sa asawa mo yung quality time, yung magkasama kayo, together, meron kayong quality time. Kung mahalaga yan sa asawa mo, tapos mahalaga rin sa'yo, mas mararamdaman niya yung pag-ibig mo. Kung mahalaga sa asawa mo yung pagtulong sa kanyang mga kamag-anak, lalo na magulang, may mga asawa kasi mandamot eh. Yung asawa at gusto lang tumulong sa magulang niya, babawasan lang yung finances ng kahit konti, no? Minsan, yung mga ibang asawa, damot. Pero, alam niyo po, pag pinagpahalagan mo yung mga bagay na mahalaga sa asawa mo, kagaya sa pagmamahal sa magulang, ikaw na yung kusang nagsasabing, oy, padalan mo naman yung nanay mo. Kawawa naman yung nanay mo, hindi mo pinapadalan. Ikaw yung nag-initiate. Yung asawa mo matutuwa. Kasi, pinagpapahalagan mo yung mga bagay na mahalaga sa kanya. Ganon din po sa ating relasyon sa ating Diyos. Kung mahal mo ang ating Panginoong Jesucristo, pinagpapahalagahan mo dapat yung mga bagay na mahalaga sa Kanya. Hindi mo pwedeng sabihin na, Lord, I love you, pero hindi mo naman pinagpapahalagahan yung mahalaga sa Kanya. Now, ano ba yung mahalaga sa Panginoong Jesucristo? Now, isipin niyo pong mabuti, bago umakyat ang ating Panginoong Jesucristo, meron siyang huling habilin. Ito po yung huling habilin niya. Mga kapatid, pag huling habilin yan, importante yan kay Jesus. Ito yung mga huling sinabi niya. Mahalaga talaga sa kanya yan. Ito yung paulit-ulit na sinasabi niya sa kanyang mga disciples. Meaning to say, importante to kay Jesus Christ at dapat importante din sa atin. Isang dahilan kung bakit hindi natin sinusunod yung Great Commission, yung Go Disciple the Nations. Isang dahilan kung bakit hindi natin to isinasa puso. Isang dahilan kung bakit wala tayong nadi-disciple, wala tayong nadadala sa Panginoon, wala tayong nailalapit sa Panginoon. Wala tayong nasishare ng ebanghelyo. Isang dahilan kung bakit walang nakakakilalang mga tao sa pamamagitan ng buhay mo, ng buhay natin, kasi kulang tayo ng pagmamahal sa Panginoong Jesucristo. Reality po yan. Kung sasabihin mo na mahal mo si Jesus, pero hindi mahalaga sa iyo yung Great Commission ni Jesus, hindi totoong mahal natin si Jesus.
Kung mahalaga kay Jesus tong Great Commission, yung maraming taong makakilala sa Kanya, mailapit sa Kanya, at pinagpapahalagahan mo rin itong Great Commission, pwede mong sabihin ng sincere from the heart, Lord, I love you. Bakit? Kasi sinusunod mo yung utos niya na mahalaga sa Kanya. Now, ano po bang sabi sa Great Commission? All authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age. Importante po ito sa Panginoong Jesucristo na maraming mga tao ang makakilala sa Kanya. And I hope maging importante po sa atin ito. Again, sa devotion po natin na ito, hindi tayo kailangan ng Diyos. Pero salamat kasi invited tayong makilahok sa Great Commission ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi kanya kailangan para umabante yung Great Commission. Pero meron kang pribilehiyo. Binigyan ka ng Diyos ng invitation. Welcome ka, sumama ka, join us sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Kaya I hope and pray na lahat po tayo ay maging kabilang sa GC 2033. No? Ito po ay Great Commission 2033. Sa year 2033, yan po ay ika-2,000 anibersaryo ng Great Commission. I hope marami tayong kaluluwang mailapit sa ating Panginoon. Maraming mga buhay ang mabago. Maraming mga kakilala natin, mga kaibigan at mga kamag-anak ang maging disipulo rin ng ating Panginoong Jesucristo. Importante po ito kay Jesus. Nawa ito rin ay maging importante sa atin. At ito rin yung maging compass natin. Na ito yung direction ng buhay natin. Ito yung mission natin. Dumami ng dumami ang mga maglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo. Yan lamang po. I hope na pagpala po kayo ng devotion natin na ito. Magkita-kita po tayo bukas dito po sa ating daily devotions.